So, hello guys! Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, kararating lang po na balita galing sa amin na medyo nalungkot itong kanyang kapatid, itong si President Bongbong Marcos sa kanyang ate na si Amy Marcos. Nalulungkot, wala namang sinabing nagagalit, medyo nalungkot lang doon sa part na kaya ka namang buhatin ng kapatid mo. 'Di ba? Kung nagpakatotoo ka lang sana, pero bakit parang tila baga pinapamukha mo sa harap ng napakaraming Pilipino na pinapahiya mo yung sariling pamilya ninyo. 'Di ba? So ngayon, sa mga hindi nakakalam mga minamahal, naglabas ng teaser. I think hindi pala teaser, campaign ads. Itong si Amy Marcos with Vice President Sara Duterte dahil nakuha nga ata na ng lubusan ni Amy Marcos ang tiwala ni Vice President Sara Duterte. And dito naman sa kampo ni Vice President Sara Duterte, nagkakagulo ngayon. Yung mga DDS, nag-aaway-away na sila. Mga minamahal, parang hindi na daw dapat pagkatiwalaan pa muli ang mga ini-endorso ni VP Sara kasi nabudol na daw po sila ni Marcos, tapos mabubudol pa din daw pala sila ni Amy. So ngayon mga minamahal, yung mga DDS nagkakagulo. Pero gusto ko yung larong yan na magkabilang panig, gabay merong boom, 'di ba? Merong pasabog. So ngayon, ito yung balita mga minamahal. Ayan tingnan ninyo. Shit, sana all. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Ito pa. Picture nilang dalawa. Galing nilang magplastikan, Ito pa. Ay, gigil na gigil si Manang. Sana all. Naka-jotox. Nabawasan ng baba. Ito pa mga minamahal. Yeah? Ilaban ang tama, itama ang mali. Yung mga wordings na ginagamit dyan. Ito, yan Iboto, Senator Amy. Nandito yun sa page ni Amy Marcos. I-search natin. Amy Marcos. I-search natin mga minamahal, Itim ngayon, itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Iba, number 39 sa balota, Senator Amy Marcos. Mga minamahal. Number 39. Huwag niyong itiman. Kasi itim yung budhi Diba? Mga minamahal. Sobrang lupit naman ito. Ang talino ni Amy himala, dito lang sa part na to. Syempre, hindi pa din mawala sa isipan natin na blood is thicker than water. Pero kung dumating yung panahon na balimbingan, nakuha na nga ni Amy Marcos yung loob ng mga Duterte. What if lang pagdating ng impeachment, ang boto ni Amy ay yes. Ano kaya reaksyon na naman ni Sara Duterte at ng mga supporters? Ang dami pa naman ako nakitang comment mga minamahal na we trust Vice President Sara Duterte. Mga comment na ganon. Kaya dahil inendorso niya si Amy, iboboto din daw nila mga minamahal. Ang dami talaga mga oto-oto, Nagpapa-auto kayo dito kay Amy. Namamangkayan sa dalawang ilog. Ano ka ba? Syempre kapatid niya. Si PBBM. Ito naman si PBBM. Okay, sabihin na lang natin na hindi niya na binabanggit yung pangalan ni Amy Marcos. Maniwala kayo, mga minamahal na kada gobernador, hindi niya sasabihan ng, iboto nyo naman dyan si Amy ng patago. Ay, mga minamahal, not until na lang. Not unless, kung talagang yung dramang to ay totoo. Diba? Kasi Marcos yun Talino yung mga Marcos.
Ano ka ba? Kung maduga yung mga Duterte, mas maduga sila PBBM kasi niloloko nyo sila eh. Di mas maglolokohan kayo. Pero sa bansang Pilipinas, walang duga ang ginagawang presidente, mga minamahal. Pawang serbisyo lang talaga. Kumbaga kung dinuduga nila si PBBM sa pakikisama, pakikipagkaibigan, ganun din ang ginagawa ni PBBM sa kanila. Diba? Kumbaga, balikan lang yan. Oh, sabi dito, inilabas ni re-electionist Senator Amy Marcos ang isang campaign video kasama si Vice President Sara Duterte. Itim ang kulay ng bansa. Wow! Nang dahil sa mga Duterte. Kaya itim. Gutom krimen, naglulugsa. Ayon sa BC. Totoo naman mga minamahal ah. Gutom ang bansang Pilipinas kasi yan yung iniwan na legasiya ng ama mo. 15 billion ba naman yung utang? Naglulugsa dahil sa AJK. Diba? Pero nagsasaya kami ngayon kasi nakulong yung ama mo. Diba? Tingnan lang na natin kung ano yung magiging finale ni former President Duterte sa September. Sabi pa dito, matatanda ang kumalas na si Senator Amy sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Ang senatorial slate ng administrasyon ng kapatid niyang si Pres Bongbong Marcos. Pinangunahan ni Marcos ang pagdinig sa Senado kaugnay sa pagka-aresto ng ama ng bise na sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng International Criminal Court. Pero yung punto kasi dito, gusto mo palang pangunahan, diba? Yung investigation sa foreign relation. Hindi ba nag-iisip itong si Sara Duterte? Ang ending naman kasi nun, si PBBM. O, ganito. Si Torre yung yung nag-implement. Ngayon, utos lang yun kay Torre. Sino yung nag-utos? O, si Marbil. Diba? Sino ba yung CIDG chief? Yan yung nag-utos. Tapos, yung CIDG chief, inutusan lang din ng CIDG secretary. Yung CIDG secretary, inutusan lang din yan ng presidente. So, ngayon, ang punto dito, yung DOJ, iniipit nila. Diyan lang sila kay Boying. O, inamin ni Boying. Yes, ako yung nag-utos. Pero hindi tinanong ni Amy Marcos, sino yung nag-utos sa'yo, Boying? Diba? Ang masasabi ko lang, uto-uto. Si Sara Duterte. Natatawa lang talaga ako mga minamahal. From Uniteam to Sesterakas. Ay, magbasa nga tayo ng ng comment. Sige nga. Ito, kung ano man to, maka-Marcos man to or hindi, babasahin natin, DDS still don't get it why Sara will endorse Amy. This is a matter of life and death to Sara. If only 2 senators, her alliance ang makapasok, this May, that will be her end. That is why she is endorsing Villar, which is known ally of Duterte since 2016. Oy, maganda tong comment na to. And Amy, which is close of ally of Bongo and De La Rosa. Inside the Senate, bakit sila? Kasi she is just being realistic na mas may chance yung dalawa na yan na makapasok kaysa sa ibang PDP laban candidates. And I repeat, she needs more 2 Super Bowl Senator election aside from Go and De La Rosa. Villar and Amy is probable. Ay, pwede. Maganda yung comment ni Kuya Muutoy. Maganda. Pero mga minamahal, what ifs? What ifs lang naman. Itong si Go at De La Rosa, mayroong warrant of arrest. Diba? Si Go may kasong plunder. Itong si Bato, nanginginig na sa ICC. Diba? Mga minamahal? Nagigets ninyo? So ngayon, ano yung magiging silbi ni Villar at Amy pagdating ng impeachment? Pagdating ng conviction? Pwedeng kumambyo na si Villar. Diba, mga minamahal? Kaya, yung impeachment number games yan. Kung sipe makapasok, swerte nila. Itong si Willie Revilla, may madali lang kausap niya, bobo yan. Sabi pa nga ni mga minamahal. Pag nalulungkot sila, sino ba yung takbuhan nila? Di ba kami mga artista?
Pag masaya sila, sino yung nagpapasaya sila? Kaming mga artista. Tapos sa Senado, bawal ang artista. O ngayon, dyan natin masusubok si si Willie Revilla eh. Pag-usapang patalinuhan, wala yan. O, pag-usapang impeachment, kailangan dapat maka-Pilipino ka. Ayan, boboto yan ng yes si Willie. Ay, nakakatawa mga minamahal. Anyway, pero to be honest, yung na-receive kong balita na si PBBM daw po, di umano, ay medyo nalungkot sa ginawa ng kanyang sisterlet na si Amy Marcos. Medyo nalungkot lang. Hindi pa naman ata nagalit. Kung nagalit man, mas maganda mga minamahal. Alright. So, yun po. Anyway, wala lang. Natawa lang ako dito sa ginagawang katarantaduhan ng ano na to. Ewan ko ba dito, politika ng Pilipinas, hot and cold talaga. Minsan mainit, minsan nagliliyag, minsan malamig. Ngayon, okay. Gusto nyo ng seryosohan, mga minamahal? Dalawa lang yan yung daanan dyan. Pwedeng nagbabalimbingan lang. Yang si Amy at si Sara, or may plano talaga si Amy Marcos at itong si PBBM. Pwedeng ganun. 'Di ba? Kasi nangungupal yung mga Duterte, tapos si Digong frustrated chess master. Diyan natin masusubok pagdating ng impeachment, mga minamahal. Kung gaano ka chess master, sino ba yung totoong bumibingo? Si Digong ba o si PBBM? May laban ba si Sara? O wala. Matitest yan, mga minamahal. Kasi yung midterm election, preparation pa lang yan. Wala pa tayo sa final countdown. Pero sobrang exciting, no? Natawa lang ako doon sa part na sinabi ng mga DDS on, 6 na taon na iiyak ang mga kakamping. Pero sila yung umiiyak, mga minamahal. Pero what if? What if inendurso ni BP Sara, itong si Kiko, at itong si Bam Aquino? Ano na kaya yung politika sa Pilipinas? Ay, sorry mga minamahal. Ano kayang plano ni Hinday? Alright, yun lamang po mga minamahal. It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat mga kababayan!